Agustino Clarissa Elementary School, and together they were blessed and gifted with three sons, namely Arden Abraham, Arden Emmanuel, and Armand Isaac. Friends, with pride and honor, please join me in welcoming our guest of honor and speaker, a true-blooded Batang Apartado Batch 1999, Sir Armando Villa de Guzman. Thank you ma'am for that wonderful na pagpapakilala. Totoo ba yun sabi ni Sir Ferd kanina? Okay, so gutom na po ba kayo? Huwag po kayong mag-alala, lilipas din yan. Okay, so to Jesus Christ, my personal Lord and Savior, to our public schools district supervisor, Dr. Ferdinand Cabrera, sir, to our Angel Luxin, Principal 3 of San Pedro Apartado National High School, Madam Arlene Abiang, to our head teacher, Madam Versosa, Madam Lopez, and of course, to our barangay captain, na itinagagat nga barangay captain tayo, akas kinunatan tayo. Mga balilak baka tumay pagbutos dito niya, flying waters na kunada. Pero last term na yata nila. So, Honorable Manolito Bagasin, to our SBN members, kagawad sa munisipyo, Honorable Jerry Ablao, ganun din po ang kagawad natin dito sa barangay, si Kagawad Valdez, and our PTA President, Sir Cap, and of course, sa dumoble ng edad ko, si Sir Catalan. Sabi niya, patapusin ko muna yung pagsasalita mo bago ko uwi, sabi ni Sir. Kaya wag po kayong mag-alala, bago po mag-probinsyano, ay wala na pala, Batang Quiapo na. Bago magbatang Quiapo, matatapos na po tayo. Of course, to our teachers here in this school, awandan dari yung maestra ako napandan sa di Canada. Yeah. Napandan di Amerika. Nandito si Ma'am Bagilod, si Ma'am Yabes. Ayan, yung mga iba, mga bago na. Of course, my classmate, si Madam Marilyn Melmida. Wala na yung mga dati, sila Madam Rosquita, sila, kasi sila Sir Nazareno. So, of course, yung start na night po natin, yung mga graduates po natin, mga proud parents, na yung bag nga rabi iyo amin ako, gawang tilabas na. Ay, nag-stand ko nalipatan na Sir Ferds. Baka ma-outside ako lang buwak. Ni Mrs. ko, nandito, aking Mrs. Una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa aking classmate, si Madam Marilyn Nelmida Tamayo, for bringing me here. Ito yung classmate ko, isa di pagpupopya akin eh. Pero nung high school, sa elementary yun. Nung high school, pumunta na siya sa Holy Road ba, madam? Holy Road. Kaya nung high school na, wala na akong pagkopyahan. Si Madam Rene Dorian na, nandito ba? Si Madam Rene Dorian, yung sa Natatorian ko lang. Pero joke lang po yun, bawal mawapyahan. So, before nyo po i-receive yung mga award po ninyo, makinig po kayo sa sasabihin ko. Ano? Anyway, 3 puntos lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. Dapat ito ay 30 sana eh. Pero 3 na lang. Ano? So, ayun nga.
Proud yung mga parents ko natin na nandito kasi kagraduate po kayo, saka ang dami niyo pong award. Pumapalak nga rin kanya yung makapsat with highest honor, kasi kada with honor niya. Nung ako, kung mayroon lang based on lato-lato, baka yun lang nakuha ko noon. Okay, so ayun po, ang ganda po ng tema po natin. K-12 graduates molded through resilient educational foundation. Pero English naman, kaya doon na lang ako sa batch 1999 magpaliwanag. Nininervyos kasi ako kasi nandito si Ma'am Arlene Abiang, our NEAP facilitator. Kaya nakakanervyos. Kasama niya yung mentor ko sa Winggan, si Sir Romel Casaba, as NEAP facilitator. So, sabi ni Mrs. ko, practice mo na yung sabihin mo sa apartado, sabi niya. Wala nga akong nagawa, sabi ko. Total, taga-ALS naman ako, sabi ni Madam Rosa, kasama ko sa. Tulangan natin, nistoryanan. Hindi po kasi ako major in English. Sergeant in English lang po ako. So, yun, batch 1999, doon na lang tayo mag-focus. 1999. So, siguro magaling kayo sa math, kung nakikwenta nyo, ilang taon na kaya si Sir na yan? Mahina din ako sa math eh. Ang mataas na grade ko noon, yung kay Mang Bagilog, yung pagtatahi. Sabi dun sa building na yun, ewan ko kung nandun pa yung nakasulat doon, mathematics is the easiest subject when you are interested on it. Sabi niya, by R. Emerson. Nandun pa ba ngayon, ma'am? Wala na. Yun ang natatandaan ko. Pero naging interesado naman ako sa math, pero wala pa rin. Ang math, hindi pa rin interesado sa akin. Sabi nila, kapag magaling ka daw, kapag hindi mahina ka daw sa English, magaling ka sa math. Pero hindi ako naniniwala doon. Both naman, hindi naman ako magaling doon sa math at English. So, 1999. So, kung nakukumpute nyo po, kalahati po yung edad ko kay Sir. Sabi na kanina, 80 plus na si Sir. So, malamang, kalahati, nasa 40 na ako. Life begins at 40. Nana niya. So, nag-uumpisa pa lang ako, mabuhay pa lang. Life begins at 40. So, ang unang puntos ko po dito, alam niyo po ba kung saan nanggaling yung statement na life begins at 40? Nabanggit po kanina ni Madam Apiang, Dr. Apiang, yung tungkol sa pagpili. Sabi ko, parang alam naman ni Madam yung sasabihin ko. Parang nagka-connect kami ni Madam. It's a matter of choice, sabi niya. Ang unang points na sabihin ko po sa inyo is go to the right choice. Number one na tayo, mag-umpisa na tayo. Go to the right choice. Ang tamang pagpili. Sabi po ni Beth Flores sa Gabay Ray sa 7 Auto DZS, life is not a series of chances. It is a series of choices. English na dyan, mamili na. Life is not a series of choices. Life is not a series of chances. It is a series of chances. Choices. So, ang buhay daw natin, hindi nakasalalay sa mga chance, sa mga pangyayari sa buhay natin, kundi nakasalalay yan sa pagpili po natin. Back to life begins at 40. Ang kwento behind that statement is, alam niyo po yung eagle, agila. Ang agila po ay may lifespan na 70. 70 po, mabubuhay dapat yung eagle. Pero, at the age of 40, kaya na po yung life begins at 40. At the age of 40, mayroon siyang pagdadaanan na matinding pagsubok at the age of 40. So, at the age of 40, either mamamatay na siya or mabubuhay siya. Para mabuhay pa siya ng another 30 years para maging 70. O, math yun. 40 plus 30, 70. Kuha pa rin yung math.
So, ang gagawin ng eagle na ito, pupunta siya sa pinakamataas na bundok o doon sa Umingan, maraming bundok doon. Pupunta siya sa mataas na parte ng bundok. Gagawin niya doon, yung beak niya, yung tuka, ananusan na nga itik-tik-tik dijay doon sa bato para po malis yung tuka niya at magpapanibago. Ang sakit nun, di ba? And then yung mga balat niya, siya mismo yung mag-aalis para uusbong yung panibago sa kanya. So, yun yung pagdadaanan niya. Napakalaking challenge po sa kanya yun. Karamihan, sad to say, yung mga eagle, itultulok dan nga matayon on the age of 40. Pero, ang mga eagle na ito, na may pinili niya na mabuhay pa, pinagdaanan niya yung process na yun, napakasakit na proseso, pero napagdaanan niya, so mag-uumpisa siya ngayon. Life begins at 40. Mayroon pa siyang another 30 years para mabuhay. So what's the connect? Sa inyo po, nasa inyo rin po ang tamang pagpili. Kung pipiliin nyo ng mag-asawa, pagka-graduate na, mag-asawa na, nasa sa inyo yan. Ano? Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero iba na yata ngayong kape. Ang kabataan ay problema ni Kapitan. Pero wala dito sa San Pedro Apartado, ng mga kabataan ay problema ni Kapitan. In what way na problema ni Kapitan? Ay nadagtanga, uyas niya na partang. Wala pong masama sa paglalasing, wag lang po labis. Problema na ni Kapitan, taong-taong ka, padatagwal-walang to eh. Senior high. Pero hindi taga dito. So, ayun po, napintas pa ito masakbayan nyo, mga kabataan. So, tamang pagpili. Kung ako po sa inyo, gagayahin ko yung eagle na pinili niya. Napakahirap po yung mabuhay dito sa mundo. Napakahirap mag-aral. Pero nandiyan naman yung mga parents po natin na sumusuporta sa atin. Pagpatuloy po natin ang pag-aaral. Ang pag-aasawa is makakapag-antay yan. Nakita ko yung mga classmate ko rito, nagpag-graduate na sila ng senior high. Siguro hindi nag-graduate kami sa high school, nakita rin ang adamso na niya. Joke lang. Ako, yung panganay ko, sa first, yung panganay ko, grade 5, kay Mrs. Yeah, joke. Yan si Mrs. ko. So, grade 5 po. So, samantalang kayo, nung grade, ilang edad na po kayo? Nasa 18. Oh, so karamihan sa inyo, nagdibo. Sino po dito ang nagdibo? Yung nag-celebrate ng dibo po niya na bumaba pa sa napakataas na hagdan. Sino po rito yung nagdibo? Oh, itaas po yung kamay ng mga nagdibo. Hindi ako matatapos. Itaas yung kamay. Ang isa lang yung nagdibo. Ayun, dalawa. Yung nag-celebrate ng dibo, hindi ko naman sinabi na ipinangutang ng parents nyo yung pagdidibo nyo. Okay, pero mind you, ang pagdidibo, ang pagsaselebrate ng dibo, ay ginaganap lang yan nang wala pang boyfriend. Oh. Kasi ang dibo, ipinapahayag na, hey, mga young people, pwede nyo nang ligawan ng anak ko kasi 18 na. Pero kapag may boyfriend ka na, wala kang karapatan na magdibo. Joke lang. Pero sa totoo lang sana, ganun dapat yun. Magdidibo ka, pakikilala ka na pwede ka na ligawan. Okay, mabisinag sa dibo mo tayo, pagtutungtungan tayo. Okay, let's go to number 2. Ayan, number 2 na. Number 2 is, don't let others to decide for you. Let not others decide for you. Huwag niyong hayaan na yung iba ang magdidesisyon para sa inyo. Kwento na naman, pero hindi kwentong barbero. No? Si Madam kasi nagkwento siya eh. Ako rin, marami akong baon na kwento.
Ah, mayroong isang bata, ewan ko kung estudyante ito ni Madam Elena. Siguro elementary sa Ginawidan. Doon kasi ako nag-graduate kung sa Apartado Elementary, doon sana gagamitin ko. Ginawidan Elementary School. Hindi naman si Ma'am Marilyn ito, hindi naman. Mayroong bata, mayroong isang yung teacher po niya, pero hindi naman ito si Sir Madriaga. Mayroong isang teacher doon, sabi niya, iguhit nyo, mag-draw kayo ng mga gusto nyo maging sa paglaki nyo. Yung pangarap nyo sa buhay. Drawing kayo. Drawing. So, nag-drawing po sila. May mga nag-draw ng, of course, una teacher. May nag-draw ng teacher. May nag-draw ng abogado. Abogado, lawyer. May nag-draw ng doktor. Ito, mga doktor po mga nandito. Si Dr. Cabrera, Dr. Abiang, pero Doctor of Education. Ako, ewan ko kung matatapos ko pa yung doktor ko. Pero si Mrs. na lang, hindi na doktor ko eh. Hopefully, matapos ko yung pagdodoktor ko sa CDD. So, nagpaguhit yung teacher na yun. So, nung sinabmit ng mga bata, na-amaze yung teacher nila. Wow, abogado, doktor, teacher. Meron lang yung isa na umagaw ng atensyon niya. Ang drawing niya is isang bahay sa gitna ng bukid, saka maraming mga hayop. Yun ang drawing niya. Parang kung bagay, hindi naman sa amin sa Manyulag, hindi naman. So parang ganon, sa gitna ng bukid, nandun yung bahay, tapos ang daming mga hayop, mga alagang hayop, tapos ang luwang talaga ng lupain na. So sabi ng teacher niya, ang sabi ko sa'yo, sabi niya, pangarap ang i-drawing, hindi panaginip. Ang pangarap, maabot. Ang panaginip, hindi. Kasi, ang tatay mo, isang magsasaka, nakikisaka. Makitang talon. Nilulong, ganun din, makitang talon, nakikisaka. At ang lolo ng lolo mo, ganun din, makitang talon, kanya na kagawad na ablaw, talon na, makitang talon na. Palitan mo yung pangarap mo, hindi yan magkakatotoo. Hindi yan magkakatotoo. So, siyempre, umuwi na yung bata, nagsumbong sa kanyang tatay. Sabi niya, bakit ka umiiyak, anak? Di nagkwento na yung bata. Kasi po, nag-draw ako ng ganito, ganyan, kasi pinag-draw kami ni teacher namin. Nag-draw kami ng pangarap. Ganito po, yung ginawa ko kasi yun ang gusto ko, sabi niya. Ang sabi niya po sa akin, kayo po, nakikisaka lang, yung lolo po natin, nakikisaka lang. Hindi daw po magkakatotoo. O kaya, hindi na lang ito ang pangarap ko. Sabi ng kanyang tatay, anak, ang gusto ng teacher mo is pangarap niya para sa iyo. Yan is ikaw mismo. Ikaw mismo ang gagawa niyang pangarap mo yan. To cut the short story long, baliktad. Nakaturog kayo sa amin so makakatawa kayo. Para umiksi po yung kwento. So, pero nag-warning yung teacher niya. Palitan mo yan, pagbalik mo bukas, dapat iba na yung pangarap mo. Kung hindi, ibabagsak kita. Hindi ka makakagraduate, ibabagsak kita. So, gano'n. So, sabi naman ng tatay niya, sige na, panindigan mo. So, bumalik yung bata kinabukasan. So, as expected, asan na yung pinalit mo sa drawing mo? Akin na, sabi ng teacher niya. So, gano'n pa rin yung nakita niya.
Sika nga talaga, papaugutan na ka. Ba't di mo pinalitan itong drawing mo? Itong pangarap mo? Sabi niya. Pag hindi mo pinalitan yan, para pinag-ibabagsak kita pero in-stop na siya ng bata. Sir, sabi niya, yan po is pangarap ko. At gusto kong tuparin iyan, sabi niya. Totoo, nakikisaka po yung mga magulang ko. Kaya nga po, i-stop ko yung situation na gano'n. Ako, yung papalit sa generation namin. Kung ibagsak ko ako, sir, di bagsak mo lang ako. May may alternative learning system. Di bagsak ko lang ako, sabi niya. Ano maganda pang taon naman. So, ano pa rin, ewan ko kung hindi yata nakagraduate pumunta yata kay Sir Manuel Catalan. Yung alos mobile teacher dito sa Alcala, kasi bati ko yun Bati ko yun sa Sir Manuel Catalan at pamangkin niya. So, nakatapos siya ng pag-aaral. And then, nagkaroon ng field trip. Wala nang field trip ngayon, madam? Wala na, Meron pa, mga field trip. Meron pa. So, nagkaroon ng field trip ngayon. After 20 years. So, 20 years. After 20 years, nagkaroon ng field trip. So, of course, nandito pa si Ma'am Elena, nandun pa yung teacher niya. Kasama yung teacher niya na nag-field trip. So, isa yung pinuntahan nila, yun, yung maluwang na bukid, tapos merong nakatayong bahay, tapos ang daming mga hayop. So, yung bata, lumapit siya, teacher, 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 sabi niya. Naalala mo ba ako, sir? Sabi niya. Siyempre, matalas ang memory niya, katulad ni Sir Forbes, naalala niya. Ikaw yung batang Oo, sir, sabi niya. Ako yun. See? Tignan mo yung pangarap ko.